So yun po guys, magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng mga sobrang nagmamahal kay Chris na Peking Koreana at kay Sir Paul Pugong Biyahero. So in this video po is pag-uusapan po natin yung mga possible na reasons po kung bakit nga ba medyo bumaba po ang naging views or takbo ng YouTube channel po ni Chris na, kasi alam kong pansin nyo rin po na medyo bumaba po ang kanyang views kumpara po dati na umabot po ng 100,000 plus ang views kada video. But recently, nagre-range po ang kanyang video views mga nasa 40k or 50k to 80k na lamang po. So medyo gumanda na po ngayon kasi umaabot na po ng 70 to 80k. Pero hindi pa rin siya katulad ng views po niya dati. So magbibigay po tayo ng mga possible na reasons po kung bakit nga ba naging ganito po ang takbo ng YouTube channel ni Chris na or mga views po niya. Pero mga ano lamang po ito, mga based lamang po sa aking nalalaman, based po sa aking sariling opinion, sariling idea po. Hindi po ito yung actual na reason po talaga sa nangyari nga po sa kanyang YouTube channel. So, para sa akin po, sariling opinion ko po, sariling tawag dyan, comment, ang possible po, may mga possible po na reason kung bakit nga ba medyo bumaba po ang kanyang views. I believe from May 5, nung nagawan ko po ito ng kumbaga details, from May 5, 2026 is nasa 3.6 million po ang views po niya sa loob ng 30 days. But then ngayon po, May 23, 2026 is bumaba po siya sa 2.9 million po na views sa loob po ng 30 days. So ang mga reasons po, possible na reasons, unang-una na po dyan is yung tinatawag po natin na algorithm po ni YouTube. Kasi si YouTube po kasi meron siyang algorithm. So every upload po ng isang YouTuber, isang vlogger is meron po siyang test na tinatawag. So tinetest po ito ni YouTube sa mga viewers. Then meron po siyang tinatawag na CTR or click-through rate po. Ito po yung nagbabase kung ilan po yung mga tao na nag-click po sa video, sa thumbnail or sa title po nito. Then next po nito, kapag nag-click naman po ang isang viewer, so meron po siya tinatawag na watch time. So kung gaano nga ba katagal pinanood ng viewer ang video. Then retention, kung halimbawa sa kalagitnaan or sa simula pa lang ng video is nag-end or nag-stop na po yung panonood ng isang viewer, so nakaka-apekto po yun sa takbo po ng views ng isang video. Then yung mga likes, comments and shares po, so nakaka-apekto rin po yun sa views po ng isang video, kumbaga for engagement, kasi sa social media napaka-importante po ng engagement po, especially kapag nare-replyan po ng isang YouTuber or ng isang vlogger po yung mga comments. So nagkakaroon po ito ng karagdagang kumbaga positive impact po sa engagement. So kaya ko po ito nasabi kasi kumbaga isa po ito sa possible na reason kung bakit nga ba medyo bumaba po ang views. Unang-una po dyan dahil po sa mga viewers po na, for example, nagkalagitnaan na sa simula pa lamang ng views, ng video is nag-stop na, even though pinapanood po ito ulit, pero nakaka-apekto na po yun sa sa performance po ng video kapag sa simula pa lang, especially mga seconds pa lang or mga kalagitnaan, basta kapag hindi tinapos po ang video. So malaki po ang impact po rito sa recommendation po ng ng isang video po sa mga viewers. So kapag halimbawa po maganda po yung takbo ng ng kumbaga test po ni YouTube, for example sa click-through rate, so marami pong nag-click, then pinanood po hanggang dulo, hindi nag-drop yung viewer hanggang sa dulo, hindi nag-skip ng ads, tapos may kumbaga nag-like, nag-comment, nag-share pa yung mga viewers. So kapag maganda po ang takbo po nito is kumbaga lalawakin po ni YouTube yung reach or yung tawag dyan, yung recommendation po ng video po na ito. But for halimbawa kumbaga hindi tinapos yung video, sa simula pa lang nag-drop na yung viewer, so ang possible po nito is medyo hindi maganda yung maging performance po ng video. At yung recommendation po ni YouTube sa video po na ito is kumbaga hihina din, at maaari nga po na hindi na ito i-recommend or kumbaga ni YouTube sa mga viewers. So isa po yun sa possible na reason. Second na possible na reason is yung mga for example, kaka-upload pa lamang po ng video, tapos nakikita na po natin sa Facebook, sa mga reels, sa mga shorts sa YouTube is may mga nag-re-upload na po kaagad kahit na hindi pa umabot ng isang oras, ganito ganyan. So yung mga tao po, imbis na papanoorin po yung video po mismo
for example, yung video mismo ni Chris na imbis na papanoorin po nila yung video is hindi na nila ito pinapanood kasi nga po napanood na po nila ito sa upload po or re-upload po ng mga kung sino man pong mga tao or mga content creators po dyan. Kaya mahigpit pong ipinagbabawal po talaga yan ni Sir Paul. Dati pa man na gamitin po ang video, i-re-upload po ang video nila. So kay Chris na din ganoon din po, kila MJ ganoon din po. So especially yung mga yan, yung wala pa pong isang oras kaka-upload lamang po sa YouTube, matik meron na agad nagre-re-upload. So hindi po yun tama, hindi po yun maganda. So yun, sana itigil na rin po yung ganoon. So ako naman po is very confident naman po ako na wala po akong nire-re-upload na mga videos po nila. Yung ginagawa ko naman is pure na pure na reaction video. Then ang tawag dyan, and wala pa tayong ginagamit na mga video clips, kahit na anong video clips. So mga thumbnail lang po yan na nakalagay sa screen para may kumbaga guide, para may pag-uusapan. At the same time is may approval naman po ako ni Chris na tsaka ni MJ. So ayan po nakalagay sa screen na may approval po tayo. Nagpaalam po ako na ganitong gagawin ko, reaction video, ganito ganyan. So nagpaalam naman po tayo at may approval naman po tayo. So very confident po ako na wala po akong nilabag na kahit ano pong policy or rules po pagdating sa pagre-reaction or pagre-re-upload. Pero yung iba, napakarami ko kasi nakikita talaga na mga nagre-re-upload. So which is bawal na bawal po talaga yon. Sana i-stop na rin po natin para makatulong rin po tayo sa views po ni Chris na, sa views po ni MJ, sa views po nilang lahat po, para para happy lamang po. And higit sa lahat po, i-share po natin always po yung mga videos po nila. Comments, malaking bagay po, inuulit ko yung comments, share, likes po, kasi nakakatulong po yun sa engagement po ng tawag dyan, ng isang video. And another reason po kung bakit nga ba medyo bumaba po yung views, actually yung mga reasons po na ito sa sariling idea ko lamang po ito, sariling opinion. So isa sa possible na reason is yung hindi po palaging pag-upload. So alam naman po natin na may mga times na hindi nakakapag-upload si Chris dahil nga po sa walang signal, mahina yung signal, ganoon po. So nakaka-apekto rin po yun kasi sabi ko nga diba sa pinaka first na reason is yung algorithm. Every video na ina-upload po sa YouTube is meron pong kumbaga tinetest po ni YouTube yung yung viewers, ganito ganyan, kung ano po yung ginagawa ng viewers sa isang video. So kapag wala pong upload madalas, so wala rin pong ipapatest sa YouTube sa mga viewers. So nakaka-apekto rin po yun sa kumbaga takbo po ng channel, recommendations po ng channel, ganito ganyan. But din na naintindihan naman po natin kasi nga po kumbaga wala po talagang signal doon at mahirap din po na laging umaalis-alis si Chris na, sila MJ, pupuntang city, bundok, city, bundok. So napakahirap din po noon. Pero I believe nabanggit po ni Chris na sa kanyang live, 10 minutes na live, May 23 po yata yon, na mayroon na po daw silang Starlink pero hindi pa po na set up. So pagkabalik pa daw po ni Chris na ng city, saka pa lamang po ito masi-set up. So abangan na lamang po natin, and hoping na ma-set up na nga po ito para makatulungan po ito sa kanila para makapag-upload na po sila palagi. So tatlo lamang po yun sa mga possible na reasons ko po kung bakit bumaba po ang views ni Chris na. So mga possible na reasons lamang po, pero hindi po yun ang actual na reason po talaga. Kasi meron po kasing technicality talaga yan kumbaga yung reason po talaga yun, totoong reason po talaga kung bakit nga ba ganoon. But then guide lamang din po iyon para kahit papaano is makatulong rin po para mas pumalik po sa pagtaas po ang views po ni Chris na. Ay babalik po iyan. Same lamang po kasi yan sa ibang mga vloggers like si Sir Paul, di ba? May mga times or nung mga nakaraan medyo bumaba po ang kanyang views. Usually ang kanyang views kasi dati is 500,000 po talaga yung views po niya dati. So 300,000 pataas, 500,000 pataas. So ganoon po yung kanyang views po dati. Pero nung mga nakaraan is medyo bumaba, nasa below 200,000 po yung views. But then ngayon naman po is bumalik po ulit sa pagtaas ang kanyang views. So kumbaga mas naengganyo po yung mga viewers sa panonood sa kanya, kaya medyo tumaas po ulit ang kanyang views kasi nga po mas nire-recommend po siya ni YouTube. Kasi kumbaga parang yung mga upload po kasi ni Sir Paul po ngayon is kumbaga po siya kanang Bisaya. Yung makikurious po yung mga tao sa ina-upload po kasi ni Sir Paul. So
Kung dati siguro yung mga tao hindi tinatapos yung video, nagka-drop na sa kalagitnaan or sa simula pa lamang ng video is hindi na kumbaga nagka-drop na or humihinto na sa panonood. Ngayon po is parang tinatapos na po ng mga viewers po yung video, kaya mas lalo po siya nire-recommend kasi yung kanyang CTR po is tumaas, yung kanyang retention po is kumbaga naging maganda rin po ang takbo, din yung watch time din po is naging maganda rin po ang takbo kasi nga po tinapos ng mga viewers ang video, kaya bumalik po yung mataas na recommendation din po ng kanyang channel. So sana ganun din po kay Chris na ganun po ang gawin po natin, tawag dyan, iyan po natin yung kanyang mga videos po. Kapag nasimulan po natin panoorin is tapusin na po ito hanggang dulo, huwag skip ang ads, then mag-likes, mag-comments, mag-share po para makatulong po tayo na tumaas po ang kanyang CTR or yung click-through rate, tumaas ang watch time, tumaas ang or maging maganda ang takbo ng retention, then yung engagement po maging maganda rin po ang takbo. In that way is may engage din po ay kumbaga mas i-recommend po ni YouTube ang kanyang mga content. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.